lumilitaw na parang napakatindi ang galit nitong salarin doon po sa mga biktima, lalo na po dito sa nanay na si Ma'am Rhea, na bukod sa napakaraming saksak na natamo niya, ginilitan pa po ang kanyang liig. Gusto pala sabihin sa lahat ng nakikinig ngayon, natulungan ako na magdasal na mahuli ang tunay na may sala at tunay na kriminal. Kasi ako naipit dito, sir. Pero hindi ako susuko kasi malinis ang puso ko, malinis ang kamay ko. First of interest ako kasi ang pamilya ko yan, sir. Alam ko yan. Willing ho ba kayo? Kami pong pupunta dyan. Kami mag-facilitate. Kayo po lie detector test. Yes, sir. Ako po ay maglalagap ng reward money sa sino man makakapagbigay ng impormasyon na para maitukoy hanggang sa makasuhan ang salarin o mga salarin. Kailangan po yung salarin na makakasuhan, hindi fall guy. Kompleto, Ricardos, ika nga, dapat marami mga ebidensya na talagang may tuturo na yung nahuli at nasampahan ng kaso ayun talagang salarin. 500,000 pesos po ang aking ibibigay na pabuya. Nagpadala po ako ng reporter doon sa Catbalogan, Samar, si Jam, para i-facilitate yung polygraph test doon sa Padre de Pamilya. Bago noon, hinamon ko po yung Padre de Pamilya na si Edito kung papayag siya. At tinanggap niyang hamon natin na papayag daw siya, kaya napunta yung reporter natin. Andito po yung result. Ito na po. Mamaya po sabihin ko kung anong resulta ng lie detector test dito kay Edito Candice. Anong hula ng mga netizen? Pumasa o hindi? Maraming netizens Ano sabi naman netizen? na baka nga daw po, yung tatay daw po At bakit? ang suspect. Dahil sir, kung maalala nyo, yung ini-interview niya siya no, nagpaalam siya sir, na pupunta siya ng barracks. Ma'am Neri, ano pong gusto niyo mensahe? Sir, pwede umalis muna ako, sir, kasi papunta ako barak ngayon, sir. So si Edito, biniyahin natin from Catbalogan coming to Manila at andon, yan, kinabitan na siya ng wirings, kung ano pa man yan, ng isang technician, expert sa pagkakandak ng polygraph test, truth verifier system. Yan yung suki natin, palagi natin tinatap in case doon may gustong pumayag na magpa-lie detector test para mapatunayan whether sila ay nagsasabi ng totoo o para mapatunayan whether sila nagsasabi ng totoo o nagsinungaling. May mga natin nagsabi, bakit niya papatayin? Anak niya yun eh. Yes po. At misis niya yun. At brutal pagkapatay. May netizen naman nagsasabi, hindi naman umiiyak. Walang emosyon. Siguro naubos na yung pag-iyak niya. Ilang araw siya umiiyak, maaari. Pero ako, nung mag-imbestiga ako, meron akong isang bagay na pinagtataka. Abo ko dun sa, sabi ng ilang netizen, hindi umiiyak. Bakit hindi laliman yung investigasyon tungkol doon sa anak nung misis niya sa una na kinakasama? Ito po yung 3 years old. Yung 2 years old. Opo. Pero ang sinasabi naman, matagal na rin hindi nakikita itong si Mrs. at saka yung ex. So sabi ko sa pulis natin, nung na-interview natin dito, dapat imbestigahan din na yung connection na meron siyang ex at si ex ay may anak dito kay Mrs. Tignan yung anggulong yon. Sabi ng mga pulis, yes, gagawin daw nila yon. And then nung kinausap natin yung mga kamag-anak ng Mrs., lahat sila tinuturo si Edito. Ito na ngayon, resulta po ng lie detector test. Naku po. Sabi rito, Mr. Edito Candice, polygraph test chart recording showed significant reaction to the aforementioned relevant questions indicating A, D, letter E, letter C, letter E ulit, Ayun na nga. E. letter P. Tingnan natin kung mga netizen natin magaling mag-spelling. Letter T as in tango. Letter I. Letter V. At letter E. Yun. Deceptive in short. Ibig sabihin, nag-fail siya. Deceptive yung mga sagot niya doon sa mga katanungan. Jam, Yes, Idol. Magandang hapon po. nung pumunta ka doon sa Catbalogan, kumusta naman? Idol Rafi, marami po tayo nga na-discover doon at nitong September 13, actually, dinala ho natin sa Manila muna si Edito para isa lang sa lie detector test. Ang ginawa nating diskarte dito, Idol, hindi muna natin pinaalam ang resulta sa kanya. Binigay po muna natin sa PNP ang result at pagka-uwi ni Edito ng Catbalogan Samar ay nag-conduct ng follow-up investigation ang mga pulis. Nagsagawa po sila ng reenactment po sa pinangyarihan kasama si Edito
At muli po silang nag-backtrack. Nabanggit po sa atin ni Lieutenant Colonel Norman Alan na naging aid sa investigation ang resulta ng lie detector test. Naging tool po ito sa kanila upang balikan ang mga naunang salaysay ni Edito at matignan din po ang pinangyarihan at a statement din po ng mga kapitbahay at opisyal ng barangay na rumisponde. At dito, Idol, kalaunan, sumuko na kahapon lamang sa pulis si Edito dahil di na raw po nito kinaya yung kanyang konsensya. Tugma po, Idol, sa nakalap din nating impormasyon na si Rhea ay meron pong 6 years old na anak sa kanyang ex-partner na noong August 24, 6 days before the incident, ay kinuha ng lola na walang paalam kay Edito. At dito na po, Idol, nag-umpisa ang kanilang pag-aaway. Kinuha ng lola. Sinong lola? Lola? Lola po ng ex-partner, Idol. Ayun. Okay. At yun ay kinasama ng loob ni Edito. Yes, Idol. Meron din bang anggulo ng pagsiselos? Actually, Idol, nakausap din natin si Andreo Casilvas. Ito ho yung ex-partner ni Rhea. Binanggit na ho sa atin na mula ho nung sila ay naghiwalay noong May 2022 ay hindi na po sila nag-usap. Pero nabanggit po ni Edito na marami daw siyang naririnig na mayroon daw pong kinikita ang iba itong kanyang karelasyon o si Rhea. Kaya po siguro naging sanhi po ng pagpatay ho niya dito sa kanyang mag-iina. Colonel, magandang hapon po. Colonel Ala, sir. Magandang hapon po, Senator Tulfo, sir. Okay, so inabot na konsensya po. Ito pong si Edito at sumuko po sa inyo at umamin na po dun sa krimen. Opo, sir. Opo, sir. Okay. Pwede ba pakikwento sa amin, Colonel, sir? Nung mag-report na ito sa amin nung umaga si dito sa opisina namin, nag-conduct na po kami ng reconstruction, reenactment Opo. ng sa crime scene, yung ang ginawa niya nung gabi kasi nung team na dalhin po si dito papunta diyan for the lie detection Opo, test tama. na pinagawa niyo po. Yes, sir. Which is a big help, sir. Big help. Okay. Malaking tulong yun, sir. Sa pag natin ng kasi ever since na nag-conduct kami ng investigation, brother, nakikitaan na talaga namin siya ng konting mga pagpabago-bago doon sa statement niya. Inconsistency po, Colonel. Tama. Yes, sir. Yes, Opo. sir. Inconsistency doon sa Opo. statement niya. Kaya nung nag-conduct na kami, sir, ng doon sa sinasabi niyang siya, na kami ng reenactment, doon namin, sir, nandun lahat ng witnesses. Yung nag-witness sa kanya, nung time na na-discover niya, allegedly, yung brother, na-discover niya yung crime scene. Opo. Kung saan nakita niya yung kinakasama niya at yung dalawang anak na patay na. Nung ma-reenact kami, sir, nung gabi na yon, halos hindi makapaniwala yung natin, mga witnesses na barangay. Doon sa yung reenactment niya. Because iba, sir, sa katotohanan na nakita nila nung gabi na yon. Yung talagang gabi na yon na nangyari yon. Yung discovery ng crime scene nung August 30. Iba po yung nakita nila sa ginawang reenactment versus doon sa sinabi nitong si Edito nung una siyang ma-interview matapos mangyaring insidente nung makarating Yes, sir. sa mga otoridad. Yes, sir. Ano po yung nakitang inconsistency po ng mga taga-barangay at mga Yung testigo? una, sir, is nung mag-start yung reenactment, hindi siya tumatakbo nung makita niya yung humingi siya ng tulong sa barangay. Pabalik sila, hindi siya tumatakbo. Naglalakad lang ng normal pacing lang. As if walang iniintindi, kundi naglalakad lang, dire-diretso. Dikit-dikit sila nung pumunta doon. Pero ngayon, nung sa observation, yung reenactment, tumatakbo na siya. Iniiwan niya na yung barangay. Ang pinaka-crucial dito, Senator po, ay nung dumating siya doon sa bali kung saan yung patay, yung si Rhea at saka yung baby, yung 5 months old, umiyak siya. Doon umiyak siya doon. Sa reenactment, Sa umiyak parte po na yun. siya. Hindi naman, lang siya na umiyak siya, humagulhol. Opo. Pero wala namang na umiyak siya. Siya. So na-shock yung isang tanod, which is yung nang nakasunod sa kanya. Actually, nag-react agad yung tanod sa akin. Sabi ko, wag muna kayong mag-react. Dahil siya muna yung natin, mamaya na yan. Part pa to ng investigation, sabi ko, yung reconstruction. Yun, sir. Isang pa doon, sir, hindi siya dumaan. Doon sa kung saan siya dumaan nung reenactment. Dito siya sa kabila, dumaan. Iniba niya. Okay, yung rota. Okay, sige po. Imbis na tumumbok siya, nag-iba siya ng rota. Dumire-diretso siya ng ang napansin lang ng mga witnesses natin na barangay, tinawag niya lang yung pangalan ni Rhea. Binanggit niya yung pangalan ni Rhea nung time na yun. Tapos dire-diretso siya sa loob ng bahay, nag-stay siya doon, saka lang siya lumabas nung tinawag na siya ni Konsyal.
yung isang councilor natin, barangay councilor. Paglabas niya, napansin lang ng dalawang tanod na meron na siyang sukbit na sundang, yung itak, sir. Mhm. Itak. Okay. Yun ang kinuha niya doon sa loob. Kasi accordingly sa mga statement ng ano natin, mga barangay, wala siyang dalang itak papunta doon eh. Sa kanila nung magparesponde at pagbalik. Pagbalik lang nila napansin, pababa na, kukuha na sila ng, tatawag na ng pulis. Doon na nila napansin na may itak na siya. Yung sa araw na mangyari ang krimen at nagparesponde siya doon sa mga tanod, hindi ho siya natatarantat, hindi siya umiiyak at hindi tumatakbo bagkus naglalakad lang. Oo, sir. Oo, sir. Yun ang observation ng mga ano natin. At nakita rin namin doon sa kuwan na iba talaga dahil tumatakbo na siya nung nandun yung Sa reenactment, tumatakbo na siya, Oo. kunyari umiiyak Tumatakbo na siya. Oo, umiiyak na siya. At iniba niya ng rota versus doon sa, Oo, sa doon sa araw ng sinasabi mangyari ng yung mga krimen, witness natin. nagparesponde siya, iniba niya kumpara dito ngayon sa reenactment. Wala pa siyang dala. Bali napansin na yun yung itak nung pabalik na sila. Nung hingi na sila ng responde ng pulis. Mhm. Oo, sir. Ang nangyari doon, sir, pumunta sila doon sa tindahan, iniwan niya yung dala. Kasi nung bumalik siya, dala-dala pa rin niya yung dala niya eh. Yung sinasabi niya, binili niya para sa pamilya niya. Bigas, yung diaper. Bigas po. Okay. Diaper. Tapos yung 1 litro ng tawag dito, gas, yung petrolyo. Yung gas, sir. Okay. Oo. So, dala-dala niya rin yun. Hanggang doon na, bumalik sila. Pagbalik na nila, nung paparesponde na sila ng pulis, iniwan niya yun doon sa tindahan ng kaibigan niya. Pero hindi niya sinabi na kasama yung itak, iniwan niya. Nasaan na po yung itak, sir? Iniwan niya doon sa tindahan din. Pero ngayon hindi po niya sinabi doon sa sa Oo. may-ari. Okay. Hindi niya sinabi sa may-ari. Pero nasaan yung itak ngayon, sir? Na-recover niya na po? Na-recover na po namin. Ganito po kasi yung nangyari, Senator. Nung matapos yung crime scene, bumaba kami, ni-recover namin yung sinasabi niyang mga dala niya. Yung pinamili niya. Doon siya naging katsing sa akin, bakit hindi niya dineclare kagad yung itak? Aha. Okay, ang dineclare lang niya yung mga bigas, yung mga gatas, diaper. Yung gatas, yung iba Pero yung pang- itak, hindi niya sinama sa pagdideklara sa mga investigador. Yung itak, sir, na custody namin yon. Kinabukasan na, nung si Kapitan ay tumawag sa investigador natin na meron daw siyang ito-turnover na itak na doon din nakuha doon sa tindahan na pinag-iwanan ng na ina-identify ng mga nung may-ari ng bahay na siya ang nag-iwan. Kasi nakita niya na may natira pa doon. Nakita niya na rin yung itak na yun. Okay. Nadala ni Juan. Ipa-examine niyo rin po yung itak, sir. Sabi niyo na sa custody niyo na po yung itak. Nakakuha na po, Senator. Ipa-forensic nakakuha na po. Napaporensik na po. Actually, naghintay na lang kami sa Result. lahat ng ng pieces of evidence na kailangan gamitan ng sa forensic. Naipadala na po namin for DNA testing kasi yun ang pinarder request ng RCLO namin. Kuhan na lang DNA. Hinintay na lang po namin yung result. Okay. So, nung interview niyo, kasi subuko po siya and then doon po sa kanyang pagsuko, meron ho ba siyang ginawang pag-amin? Yes po, sir. Yes po. Meron. Inamin niya na kaya nagawa niya yon kasi sa tinding selos niya kay Rhea. Kasi ang ina-allege niya, sir, bali nung time ng 24, hindi siya naniniwala, nung August 24, hindi siya naniniwala na yung mother-in-law dati ni Rhea ay ayun ang kumuha sa anak ni Rhea na 6 years old na lalaki. Kundi yung lalaki daw yung asawa. Wherein sa backtracking po namin, na-confirm namin na yung asawa ni Juan, ni Rhea, ay sa Olongapo na matagal na, almost a month na nag-stay sa Olongapo. Before pa yung incident nangyari. So, ang akala niya, ang kumuha yung ex, hindi yung mother-in-law niya sa ex. Yes po, sir. Oo. Okay, Yes po, so nagselos siya. Selos, isa sa mga Nagselos, dahilan oo. selos. Matinding Oo. selos. Bali, mula nung August 24 hanggang sa time na ginawa niya yung krimen, nag-aaway sila. Wala na silang magandang pinag-uusapan. Kundi nag-aaway na lang sila palagi. Araw-araw. Ayun. Yun ang kuwan niya. Yun ang revelation niya kagabi. Okay. Well, congratulations po sa inyo, Colonel, sa inyo pong ginawang mga follow-up operation dyan, sa inyong pag-iimbestiga. Well done. Now, lumabas ng katotohanan at meron na talagang suspect
at yan po ay patuloy niyo pa rin imbestigahan hanggang sa pag-file ng kaso laban sa suspect na yan. Na-file na po yung kaso. As of now, sir, ginagawa pa namin yung mga documents, sir. Na most probably mamaya or bukas pag matapos, makapag-file kami ng case, sir, against kay Okay. dito, sir. Natanong niyo rin po sa kanya kung baka meron siyang kinalaman doon sa pagpatay kay alias Calvo. Yun, sir, yung surprising. Although, sir, conduct ng investigation natin, sir, kay yung backtracking natin sa ginawa niyang pagpatay sa pamilya niya, naisama yun, sir, sa backtracking namin, yung pagtanong sa kanya. Ako personally, sir, naitanong ko sa kanya kung may involvement siya dun sa, kung may alam siya regarding dun sa pagpatay ng tatay ni Rhea. Tatay ni Rhea yun, sir, yung Tama po. alias Calvo. Oo. Anong sabi niya po kung nung tinanong niyo kung meron siyang kinalaman? Actually, sir, dun sa nakausap ko siya, nadulas siya dun, pero nakapag-recover siya, pero pinabayaan lang namin. Nung gabi na yon, nag-inom sila talaga. Nag-inom sila ni alias Calvo. Oo, sir. Yung revelation niya ngayon, sir, inamin niya na siya rin ang pumatay. Oh! So, sa harap ni, sir, sa harap din ni yung vice mayor namin po dito, kay Vice Mayor Tikwaoy. At bakit daw niya po pinatay? Ang sabi niya, nagiinuman sila nung gabi na yon, sir. Biglang may naglaglagan ng mga nyug doon sa medyo mataas na parte nung yung property na yon. Pumunta silang dalawa, kinonfirm kung may tao, wala naman. Nung pababa sila, nauna sa kanya si Calvo, si alias Calvo, nagsasalita daw na malaman ko lang kung sino may papatayin ko talaga. Nag-isip daw siya na baka siya ang patayin, kaya sinaksak niya. Inunahan na niya. Inunyahan niya. Ay, may problema nga siguro talaga to sa pag-iisip. Kaya pala nung in-interview ko siya dito last time, Colonel, ang itinuturo niya, sabi ko, sino posibleng sa tingin mo may kinalaman sa krimen? Sabi niya, dati may ng lupa. Yun agad itinuturo niya. Okay. Ano po ang naging reaksyon ng mga kamag-anak ng kinakasama niya nung malaman nila na umamin ng apo itong si Edito? Ang nangyari po kasi, sir, ay balik lang natin dun sa backtrack namin, yung pag-backtrack dun sa yung reenactment. Nandun din po yung kapatid ni Rhea, pati yung uncle niya. Nakita nila kung paano namin yung backtracking dun sa yung reenactment. At dun mismo, katapos ng reenactment, yung pag-confront ko sa kanya, ba't nag-iiba yung mo? Nag-statement mo, ganito yung sinabi mo sa amin dati, pero ngayon dun sa reenactment, nag-ano yung barangay na iba. So pagdating namin dito, sir, sa opisina, siya na sasama lang muna siya sa mga niya, sa bayaw niya, tsaka yung sa uncle, sasama. So nung gabi na yun, sumama, sir. Nagkakaroon na sila ng medyo usap-usapan, pwede ko kung nag-start na sila kung mag-iinom pa lang, nag-start na sila mag-converse. Bigla daw ito nag-amin, sir. Ako yung pumatay. Medyo humihingi na ng patawad sa kanila. Ganun yung Well, pag hingi niya ng patawad, doon pa lamang makikita na natin talagang guilty siya. Tapos ipaplas mo pa dyan, yung pag-amin niya, yun na, siya na talaga. So para maging tight ang case, sir, yung murder weapon, importante din yun sa kaso. So sabi niyo nga, pinaforensik niyo na po yung gulok na hindi niya diniklara sa mga pulis nung iwan niya doon sa isang tindahan. Ang diniklara lang yung gatas at saka diaper at saka bigas. Yung meron ng concealment, yung deceit, pagtatagot, pagsisinungaling. Opo, sir. Pero yung sir, doon sa doon sa statement niya, na po, sir, inamin niya yung murder weapon na yun. Yun ang ginamit niya. Okay. Both, sir, sa doon sa kay alias Calvo at dito sa tatlo. Colonel, I congratulate you and your men. A job well done. Sana po lahat ng kapulisan natin sa buong bansa ay katulad po ninyo mag-imbestiga. Very thorough. Yun doon ako napabilib nung pina-reenact ni Colonel yung sa crime scene from start to finish. At doon sa reenactment, nakita nila Colonel at ng mga tao niya yung inconsistency. Tapos siyempre may kasama mga testigo, yung barangay. Nakita nila na hindi naman ganun yan nung actual na rumisponde kami at mangyaring insidente. Ngayon, bakit nag-iba na siya? So, hanggang sa yun, natumbok na nga. Talagang siya na and na konsensya, umamin din. Colonel, congratulations po, Colonel Sir.
sa lahat ng mga kasama niyo dyan. Senator po. Thank you po. Mabuhay po kay Colonel. Thank you po. Kausapin naman Thank you natin po, sir. si Andrew Casilbas. Ito yung ex-partner ni Rhea. Apo. Sir Andrew. Opo. Okay, ngayon po ay meron na tayong suspect at yan po ay walang iba kundi yung si Edito Candice. Ano Opo. po ang inyong reaksyon, sir? Sir, pang ko kailangan sir, pang ko yung wala, di na yung labas yung pumatay kasi walang awa-awa yung mga bata, Mhm. walang kaawa, walang kabangguang. Pero sir, nung kunin ng mama mo, yung anak mo dito kay Rhea, bakit binalik pa ulit? Di ba nakuha na po sana ng mama mo yung anak niyo ni Rhea? Oh, sinama na ni mama doon sa bahay. Oh. Eh ano nangyari? Bakit yung bata naibalik pa? Buhay pa sana yun kung hindi naibalik. Yung lalaki sinama ni mama, yung babae hindi sinama kasi baka umiyak. Malayo doon sa amin. So dalawang anak mo kay Rhea. Tatlo. Isa nandun na sa iyo, tapos yung pangalawa, yung lalaki, nakuha. Opo. Tapos yung babae, yun ang naiwan. Opo. Ayun, bakit di mo nakuha yung babae? Sabi ni mama, baka umiyak kasi malayo man ako kayo doon sa Olongapo. Wala mak doon sa bahay. Okay, so alam niyo na po, ang dahilan kung bakit nagwala itong si Edito ay dahil po sa selos sa inyo. Opo. Nasabi na po sa inyong pulis. Opo. Okay. At least ngayon, sir, malino na po sa atin lahat itong kaso at meron silang suspect at yan po ay si Edito at nakakulong na po at nagpe-prepare na po yung kapulisan natin na sampan po siya ng kaso murder. Opo. Sige po. Salamat po, Mr. Casilva. Siguro kasama ka sa ipapatawag ng korte kapag ongoing na yung proceedings para magkaroon ng linaw palalo yung kaso at lalong lumakas pa. Salamat po, Sir Andrew. Salamat po, Sir Rapi. Thank you po. Jam, Yes, Idol. naisampa na ba yung kaso? Ay, hindi pa, Idol, pero ang ipafile ho nating kaso ay dalawa. Una ay para po sa 5-month-old na anak ni Edito at double murder naman po para kay Rhea at sa 3 years old na anak po nito. Parricide at saka double murder. Ayon po ng isa file. Okay. Colonel, Yes, sir. so double murder and parricide ang ipafile na kaso laban dito kay Edito at no bail po yan, di po ba? Tama? Yes, sir. Yes, sir po. Yes, sir po. Ayan po yung picture ni Edito. Wala pa rin kay emosyon, no? Wala, sir. Wala. Doon sa mga bata, nagsisisi siya, pero doon sa asawa niya, hindi daw eh. Yun daw po may pinakamaraming saksa. Yes, sir. Oh. Okay. Bali, 1 half wound at saka 14 stab wounds. 14 stab wounds. 14. Opo. Samantalang si yung kanyang kinakasama, si Mrs. ilan po? Isang half wound po, 1 half wound at saka 9 stab wounds. 9. At yung isa sa baby, yung pinakabata, Yung baby is 1 half wound at saka 4 stab wounds. ayun, doon talaga siya nag-concentrate doon sa anak ng Yes, sir. dating kinakasama ng kanyang Mrs. Yes, sir. Kung ikukuha natin doon, sir, babalikan natin yung sinasabi niya na nagsiselos siya, makikita mo na doon sa actuation niya, doon sa pagpatay niya sa bata na 3 years old. Yung emosyon niya, doon niya nilabas sa bata. Yung kanyang emosyon at galit. Salamat po, Colonel. Mabuhay po kay Colonel. Sir, Yes, thank you. Yes, sir. Thank you po. Thank you, Jam. Yes po. Thank you. Okay. Nangako po ako magbibigay ko ng 500,000 cash sa sino man makapagtuturo na sa suspect na magsusolve sa crime. Ang nakapagturo, base mo sinabi ni Colonel, ay yung lie detector test. Okay? Hindi naman natin pwede ibigay sa ano to? Truth verifier. Truth verifier. Anyway, salamat sa truth verifier. Ito yung sinasabi ko palagi, yung pong lie detector test, guide ito eh. Magbibigay ng guide sa ating mga investigador kung paano nila atakihin yung investigasyon. Mismo, inamin ni Colonel, malaking tulong, napakalaking tulong na po itong lie detector test. Base dun sa lie detector test, nakapagbuo na sila ng kanilang opinion and idea how will they approach that investigation. Doon siguro nagbunga yung kanilang pagpapa-reenact. So again, itong 500,000, which nasabi naman namin sa mga pulis dyan sa Samar, ito po ay roll over, i-reserve namin sa iba pang mga krimen
Nandito lang po yan. Sa iba pang krimen, hopefully sana wala. Pero kung dumating man time na may mga crimes na kailangan talaga ma-solve dahil hirap yung mga otoridad natin, doon natin ilalagak ulit. Doon po sa mga tao, no longer authorities. Dapat yung tao, tipster, na magsabi, yan. At dahil doon sa tipster, doon natin ibibigay. Tipster. Kunyari, kamag-anak nung suspect. Meron yan sa Wanted sa Philippines Most Wanted. Naglalaga kami ng reward. Opo. Ang nagtuturo, yung kamag-anak mismo. Kainuman, dili kamag-anak. Doon na nalalaglag. Siyempre, pag nalaman na, uy, pera to. Ibibenta niyang kamag-anak niya. Ibibenta niyang tropa niya. Basta anonymous. Anonymous, siyempre. Opo. Anonymous, siyempre. Nung nakakulong na, lulutang na siya. Ako yun. Nakulong na eh. Yun. Okay, so anyway, again, congratulations po. Ako po'y humahanga at sumasaludo sa Kat Balogan, Summer PNP sa pangunguna po. Walang iba, kundi si Police Lieutenant Colonel Norman Ala. Colonel Ala, 10 ng iyong mga kasamahan dyan. Saludo po kami. Mabuhay po kayo, Colonel Ala, at sa lahat ng bumubuo ng Kat Balogan Summer PNP. Okay? Ayun. And salamat din po kay Police Major Nino Cabañas. Siya po yung nauna yung nakausap sa first part nitong case, Idol Rafi. So maraming salamat po kay Yes, si Major, maalala ko, Major Nino Cabañas, salamat din. OIC sa Kat Balogan Summer PNP. Okay. And kay Colonel Norman Ala, of course, sa lahat ng pulis dyan sa Kat Balogan, magaling yan, PNP sa Kat Balogan. Mabilis. Ayun. Kita mo, pati yung si pagpatay kay Kalbo na paamin. Opo. Ganun mabilis, magaling yung mga PNP natin dyan sa Kat Balogan. Ito po sinasabi ko palagi, kayo dyan mga kapulisan, kapag kayo po'y gumawa na mabuti, sasaluduhan ko kayo, pupurihin ko kayo, ganun kami. Pero kung kayo po'y gumawa ng masama, bantay ka mo. Di ba? Talaga may kalalagyan kayo. Pero pulis kayo gumawa ng kabutihan, naku po, pupurihin ko kayo. Ito, tulad itong si Colonel Ala. Ilang araw ko ito pupurihin palagi. Magaling. Itong si Major Cabañas. Napakaraming pupuling mga mababait. Para sa akin, 1% lang ng PNP ang loko-loko. 99% mababait. Kaya lang itong 1% na gumang kalokohan, matinding kalokohan ginawa nila, kaya namamantsahan pati yung mga matitino. Totoo yan. Nadadamay, Idol. Pag may nireklamo rito mga balasubas na polis, nirefer din natin, tinatawag din natin, kabaro din na polis na matino na siya magsusolve ng kaso. So sumasaludo pa rin ako sa ating kapulisan. Saludo. Okay. Ayun. Salamat po. Nang dahil kay Colonel Norman Ala, kay Major Nino Cabañas, nang dahil sa Kat Balogan Summer PNP, nakabawi muli ang Philippine National Police dito po sa programa Wanted sa radyo at sa mga taong nanonood at nakikinig dito sa programa at sa sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang ating PNP.